Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, Samsung Galaxy A36, sulit bang i-purchase ngayon 2025? Lalo na sobrang mura na lang nito ngayon sa online. Tara, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, ito na yung perfect time i-review natin or pag-usapan natin ang Samsung Galaxy A36. Ngayon na nahawakan ko na siya first hand. Gagawa rin tayo ng full review niyan, stay tuned lang mga idol. Pero this time, gagawa ko muna to ng video kung sulit nga ba siya i-purchase ngayon 2025. Ito kasi nakaganda dito. Ang SRP nito mga ka-J-Vlog, sobrang layo ngayon sa sale price niya sa online. So check natin So, Samsung Galaxy A36, release yan noong early 2025 at meron tong SRP na I think nasa almost 20,000 pesos. Pero ngayon mga idol, dito sa online, the A36, wow! Sobrang mura na lang lahat ng Samsung devices mga ka-J-Vlog. Nasa na bang A36? Hanapin natin Ang presyo niya na lang sa online mga ka-J-Vlog is 12,500 pesos. Yan pa lang yung presyo ni Samsung. Pero pag binili niyo yan dito sa ating view products, itong view products natin, mura at bagsak presyo na lang yung A36. Pwede nyo makuha yan ng 12,000 or below 12,000 pesos pa. Ganyan kamura na lang A36 from SRP niya na 20,000 down to 11,000 to 12,000 pesos. Brand new sealed yan mga ka-J-Vlog. At sa mismong Samsung yan bibilin. Sobrang mura na lang. Again yan, ang layo ng price niya compare sa mall, kung sa mall niyo siya bibilin. Kumbaga dito sa atin online, sa view products natin, ang laki pang matitipid nyo. So dito lang kayo bibili sa ating video dito sa video natin kasi may magge-generate pong voucher na up to 1,000 pesos off. So additional discount yan, makakamura ka na, mabibili mo ng 12,500 tapos in-apply mo pa yung voucher, makukuha nyo ng 11 to 12,000 pesos. So, siyempre, dito is pag-uusapan natin kung sulit na ba i-purchase ang Samsung Galaxy A36 5G. So, unang maganda dito sa A36 5G is of course yung display quality talaga. So, Super AMOLED. Again, yung Super AMOLED, mas maganda yan sa AMOLED display na pinoprovide ng mga ibang brands. And si Samsung ay well known yan pagdating sa display panel nila na AMOLED. Sila yung kilala dyan. Kaya syempre mas upgrade nila yung kanilang smartphone sa mga competitors. So ginawa nilang Super AMOLED display. Punch-hole display pa siya. Yung isang main advantage ng A36 sa mga competitors niya, yung display niya. Subok ko na yan sa lahat ng karamihan ng Samsung A56, A16, and of course, yung pinaka-favorite ko ngayon na Samsung Galaxy S24 Ultra. Napaka-solid ng display nito mga idol. Kaya pagdating sa display quality, isa si Samsung sa pinaka-the best sa ganyang gawain. Of course, ang Samsung Galaxy A36 ay water and dust resistant. Ito yung mga legit na pwedeng masubmerge sa tubig. 67, 68, and 69. So no worries, mahulog man yan sa pool, mahulog man yan sa mga muddy puddles, meron pong protection yan, huwag kayong mag-alala. Pwede po siya masubmerge sa tubig within 30 minutes with certain dip lang. At least familiar kayo sa ganyan kasi mga iba ngayon nakakatawa talaga. Nakita ko yung Honor X7D, mga ibang creators niloloblob ng matagal sa tubig ang Honor X7D na hindi recommended yan kasi IP65 yan. Para rin may maano yung mga ibang consumers ma-familiarize sa mga IP rating. Wag lang kayo maniniwalang nalulublob. Tignan nyo muna yung protection na provide nila. Kung 67, 68, 69 yun yung mga legit na pwede malublob sa tubig. So pwede siya magamit sa kunyari mga underwater shots, all goods. Wag nyo lang gagamitin sa dagat kasi hindi po siya pwede sa salt water. And yes, hindi rin siya pwede sa chlorine na sa pool. Pero eto maganda i-clear yan. Pwede mo naman siya gamitin sa pool as long as saglit lang. Yan kasi yung mga nakikita ko sa comment na hindi yan pwede sa chlorine, ganyan. Hindi mo sino ba naman ang mag-cellphone ng 30 minutes sa ilalim na nandun yung cellphone mo, di ba? Again, pag nag-underwater shot ka, few seconds lang, tapos tatanggalin mo. Talaga malakas trip mo. Kung ilalagay mo sa bulsa mo yan habang nagsiswimming ka, masisira talaga. Pero mga saglit lang, pwede naman yan. Pero hindi ko nire-recommend kahit saglit sa salt water. Wag na wag. Kasi yung salt water, syempre may mga,
may mga small particles yan na pwedeng magasgasan yung display. Yun yung inaalala ko, magasgasan yung display. So yun, isang magandang advantage din na S20 ng A36 is pwede siya masummer sa water. Syempre, pang malakasan, operating system. So, ang operating system nito is Android 15 with One UI version 7. Pero pwede natin ito magamit ng sobrang tagal kasi yan ang pinapromise si Samsung when it comes sa longevity nila. Matagal natin magagamit ang Samsung Galaxy A36 mga ka-J-Vlog. Siguro tansya ko Android 19. Pwede natin siyang makakuha sa Android 19 yan. So when it comes sa chipset niya, I know itong chipset na to ngayon ni A36 hindi bagay sa kanyang price ng SRP. The Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 chipset kasi Adreno 710 lang siya. Meron pa mas better na mga 5G chipset sa ganyang presyohan like mga MediaTek Dimensity na sobrang lakas. Pero the 6 Gen 3, again, nakikita na natin yan sa mga budget smartphones today or entry level. I think ang meron yan is the Xiaomi Redmi 15 na nasa 8,000 pesos. So medyo okay na yung price ngayon ng A36 kasi nasa 11,000 na lang siya or 12,000. Yung 6 Gen 3 bumabagay na ng paunti-unti sa price range niya. So, parang nasa low mid-range na ngayon ng A36 na medyo okay na yung Na-try ko na yung 6 Gen 3 na yan. All goods naman yan for gaming as long as depende rin sa software optimization ng smartphone, di ba? Kaya no worries sa 6 Gen 3, pwede naman kayo maglaro pero I do not suggest this for mga heavy gamers ha. So, pwede lang, Genshin makakalaro ka dito pero expect nyo may mga frame drops from time to time and even WoA. Kung gusto niyo ng mga super duper smooth na 5G, meron naman din sa ganitong presyohan like mga ibang brands nga lang. Sa Samsung kasi, napansin natin na well balance nila yung specs ng smartphone nila. Balance ang chipset, balance ang camera. Kumbaga lahat ay maganda for its price ngayon. Lalo na ito sa camera. Sa camera, parang advantage niya rin to kasi usually yung mga ibang mid-range din, parang mga hindi mo maintindihan dual camera, triple camera, tapos walang ultra wide. Bakit? 'Di ba? So at least dito kay Samsung, even sa mga entry nila, kumpleto recados tayo sa camera, triple camera na legit, ultra wide and macro lang nagagamit natin or pangmatagalan din natin nagagamit. Of course, dual steer speakers din ang A36 na which is okay na okay yan for nakikinig tayo or what. Best when it comes sa A36 speaker na try na natin siya, malakas naman and maganda yung bass quality. When it comes sa battery, again, sa mga ganitong presyon ngayon, ang lalaki na ng battery, 6.5, 7K. Pero 5K, don't get me wrong, malaki yan. Mataas pa yan and even the S24 Ultra, naka 5K mAh to, pero napakakunat ng battery. Yan ang nagpapatunay ngayon na importante sa battery ang software optimization. Kasi tulad na lang sa iPhone, like the iPhone Air, sinasabi ng iba mabilis malobat. Hindi po mabilis malobat. Napakaganda ng battery performance niya. Dahil yan sa software optimization. Kung ang battery mo at yung software mo nag-i-integrate as one, napakaganda po ng magiging resulta niyan. Like the Samsung and iPhone. So sa Samsung, meron po tayong device usage pattern na nakakatulong yan sa pagtitipid ng battery nyo. Pinag-aaralan niya kung paano ka gumagamit ng smartphone mo, ano ba yung mga ino-open mo, tapos nagtitipid siya ng battery para sa'yo. So yan yung isa na maganda ngayon sa Samsung. And I think before, ganyan na si Samsung. Makunat din ang battery niya, 5K mAh battery. So the charging rate is 45 watts fast charging. So out of the box, bad news is wala po siyang charger. Lahat naman ng Samsung ganyan na. Pero I will recommend mga ibang chargers, Anker, Ugreen, and Romos. Dito lalagay ko sa video. Check nyo na lang mga J-Vlog. So 45 watt, mabilis naman yan. 5,000 mAh, I think mga 1 hour and 30 minutes, mga full charge na itong device na to. So yun mga J-Vlog, pinaka-main question loads, ano ba? 11,000 pesos na lang! Black Friday sale bukas! Sulit ba ang A36? Definitely, the quick answer dyan is yes! Lahat ng Samsung ngayon nag-sale mga ka-J-Vlog. I-grab nyo na yung opportunity nyo makakuha ng mga mura at bagsak presyo ng mga Samsung devices. Dito lang yan sa ating video. Super sulit ng A36 ngayon. Sobrang mura niya na lang sa online. Hindi lang ay November yan. Panigurado December, January, lahat. Kasi yung longevity ang isang hahanapin nyo sa Samsung Galaxy A36. 20,000 ang SRP niya na hindi perfect fit ngayon.
Pero ngayon mga ka-J-Vlog, hindi perfect fit dati, pero ngayon mga ka-J-Vlog, ang price niya ay perfect na perfect for specification. Kaya grab nyo na yung chance na makuha ng A36 sa sobrang murang halaga ngayong sale.